kabilang po sa mga naapektuhan ang Region 11 o Davao Region sa magnitude 7.8 na lindol. Kumustahin po natin ang kalagayan ng mga kababayan natin partikular dyan sa bayan ng Baganga, Davao Occidental. Kasama po natin ngayong umaga ang kanilang alkalde live via Zoom, si Mayor Larry Taya. Magandang umaga po, Mayor. Mayor? Mayor, good morning. Yeah, good morning from the municipality of Baganga. Mayong buntag sa PDB4. Alright. Mayor, pakikwento po, gaano po ba kalakasan naramdaman yung lindol dyan sa Baganga? Talagang na-felt dito sa Baganga yung 7.8 magnitude na tumama sa Sarangani province dahil halos malapit man lang yan kasi we are along the Pacific Ocean line, yung galing George Santos hanggang dito sa Davao Oriental. Medyo mas malakas yung ano namin noon sa yung October 10 na Dublit earthquake. Medyo malakas-lakas yun kaysa dito ngayon, dito sa Baganga. Pero may mga damage din na na-inspect na mga yung engineering teams na nag-inspect ng ano natin, mga buildings natin. Ayun, Mayor, kamusta po ba yung kasalukuyang sitwasyon po ng inyong bayan matapos po yung lindol? At the time ng lindol po, sinuspend namin yung work and classes at we advise all those people residing nearby the shoreline in preparation for possible yung galaw ng dagat. At after 2 days, nilift na namin kasi bumalik sa normal yung dito, yung situation dito sa Baganga. Okay. Mayor, nabanggit mo na malapit kayo, yung Baganga, Davao Oriental, sa shoreline o sa karagatan. Kamusta po yung mga nakatira, yung mga residente malapit sa dagat? Lumikas po ba o nakabalik na sa kanilang mga tahanan? Temporarily, medyo lumikas sila. Pero we are observing the situation para pag lalong mag-normalize na talaga, pili na silang babalik, lalo na yung mga fishers folks natin na nababuhay talaga sa dagat. Okay. Well, given po na sila po ay lumikas, kamusta po yung kanilang mga kabuhayan? Ano po yung mga tulong na ipinaabot na natin sa kanila since naantala po yung kanilang hanap buhay, Mayor? We are preparing for distribution of rice for those residents along shoreline kasi sila medyo ang naapektuhan at saka hindi naman masyado dito ang yung damage talaga ng katulad ng General Santos City. Okay. Ayun. Mayor, ano po ba yung mga ginagawa po ng LGU ngayon para po matiyak yung kahandaan po just in case magkaroon pa po ng malalakas na aftershocks? Ganun pala, people are reminded here kasi active yung DRR namin dito sa municipality Baganga. At the same time, tinitingnan namin yung lahat ng government buildings, especially sa eskwelahan, para malaman, para to determine kung alin pa rin yung livable buildings na piling pagdaosan din ng mga klase. But so far, yung magnitude of damages hindi naman gaano kalaki as compared to the center of the epicenter of the earthquake. Dito sa amin, nadagdagan lang yung mga tracks ng epekto noong October 10, Dublit earthquake. Medyo na-trigger na rin, pero not much of its damage as reported by our engineering that inspected buildings. Okay. Well, Mayor, yung mga pinapakita nating pictures dito sa sitwasyon dyan sa Baganga, Davao Oriental, may mga ilang gusali na nabanggit mo nga po, nagkaroon ng partial damage ng mga crack sa mga gusali. Kumusta po ang assessment? Katulad po sa mga paaralan, maaari na po bumalik ang mga estudyante o suspendido pa rin? At paano po ang proseso? Sinuspend namin noong Monday ang klase lahat, but binalik naman namin kahapon under the issuance of Executive Order number 26
bumalik na sila at medyo normal naman dito. Yung mga damages, naka-report na yan kasi parang nadagdagan lang yung mga damages na hindi gaano kalaki nung nangyari sa October 10 Dublet earthquake. Okay. Kaya yung mga picture namin yan, parang yun pa rin ang nadagdagan lang yung mga damages talaga ngayon. Okay. Pero linawin na natin, Mayor, no, safe naman yung mga gusali, lalo na yung mga paaralan. Tama po? May mga gusali na unsafe talaga. We ask the schools na ipagliban muna yung paggamit ng schools. At saka part of the buildings of the municipality, medyo mayroon kaming hindi paano ng opisina kasi medyo malaki-laki na yung damage na nadagdag dito sa earthquake ngayon. Okay. Kumusta naman po ang Kaya supply katulad yan, track na yan na Yes. medyo lumalaki-laki ngayon. Okay. Pero kumusta naman, Mayor, yung inyong supply ng kuryente, tubig at telekomunikasyon? Maayos naman po ba? O wala namang problema, hindi katulad ng Typhoon Pablo, talagang sinira kami dito. Okay. Totally damaged. Pero ito, wala kami masyadong problema sa tubig, ilaw at saka communication. That's good to hear. Mayor, at tanong ko lang po kasi syempre meron pong mga estudyante, mga teacher, na apektuhan din po yung mental health. Baka rin po medyo nasa state of shock pa rin po hanggang ngayon. Ano po ba yung mga hakbang po ng LGU para matugunan po yung mga mental health po ngayon na naramdaman kasi ng mga estudyante and teachers? Yung MSWD namin is active naman doon sa yung peer recovery ng mga teachers natin at saka mga estudyante at pinapuntahan din yung mga schools kung inaalam kung ano talaga yung mga major concern ng eskwelahan. So far, medyo hindi naman talaga gaano kalaki yung damage at saka sa moral yung problem ng mga tao namin dito. Sige po, Mayor, karagdagang mensahe na lamang po at paalala po ninyo sa inyo pong mga kababayan. My advice to my constituency, kailangan ready tayo sa mga calamity na darating dito sa atin because we have experienced ng mga calamities like Typhoon Pablo, then earthquake noong Dublet earthquake on October 10, and recently, the one that damaged Sarangani province sa 7.8 that also reaches Baganga. Mag-ingat lang tayo palagi, lalo na yung nanirahan sa tabi ng dagat, especially the Fisher's Fault. We have to be watchful all the time para maiwasan natin yung whatever calamities that reaches our municipality. So mag-ingat lang lahat tayo. On that note, maraming salamat po sa inyong oras. Mayor Larry Tayan ng Baganga, Davao Oriental. Ingat po kayo dyan, Mayor. Thank you, Mayor. Marami pa Thank you very much, PTV4. Yes po. Thank you po. Salamat.